So sa vlog natin ngayon mga sangkay, titingnan po natin itong sitwasyon ngayon ng ating mundo tungkol po dito sa mga digmaang nagaganap at mga disaster na nangyayari ngayon sa ating planeta. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay? Ito nga, pag-usapan po natin at alamin natin ngayon ang sitwasyon ng ating mundo regarding po sa mga nagaganap, mga sangkay, no? Na mga digmaan, mga sigalot, at isa pa sa problema ngayon, mga sangkay, itong mga nangyayaring disaster sa ating planeta na palala ng palala. Kahit po ang Pilipinas, mga sangkay, nakakaranas, no? Nito lamang malala ang nangyari sa ating bansa. May mga pumanaw. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.54 million subscribers na. Grabe, oh. Nakarating na po tayo sa 1.54 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito mga sangkay, tingnan po natin ang sitwasyon ng ating mundo. Ano ba ang nangyayari? Lalong-lalo na po itong mga digmaang nagaganap, mga sangkay, mga sigalot. Kasi alam nyo, guys, this is very interesting. Natingnan po natin lagi kung anong sitwasyon ng ating planeta, mga sangkay. Ako man, lagi ko po talagang inaalam. Kasi kung anong nangyayari sa ating planeta, ito po yung magiging future. O ito po ang kahihinatnan ng ating mundo. Especially tayo mga Kristiyano na naniniwala po sa propesiya na nakasulat sa Biblia, mga sangkay. Dapat po alam natin ang mga kaganapan sa ating mundo. Itong mga digmaan, itong mga sigalot ng mga bansa, biblical po yan, mga sangkay. Ngayon, ito ang nangyayari ngayon. Ayon po dito sa report, patungkol po ito sa ceasefire doon po sa Gaza. Tapos itong si Trump naman, imbes na 50 days ang ibinigay kay Putin, pinaiksi pa, mga sangkay. Kasi nga po, si Trump ngayon, nababad trip na, di umano, kay Putin. Ako, mga sangkay, ano kayang susunod na mangyayari na ito? Amerika na ba at Russia ang susunod na papasok sa digmaan? U.S. President Donald Trump reiterates that he wants a ceasefire in Gaza, saying other nations are going to have to step up. Ayan po mga sangkay, yung sitwasyon po doon sa Gaza. Ayan yung mga tao, grabe, no? Wala po talagang na magandang na idudulot ng digmaan, mga sangkay. Tingnan nyo. Kawawa, talagang kailangan po sila ng nangangailangan po talaga sila ng pagkain. Grabe siguro yung nangyayari ngayon sa kanilang lugar, mga sangkay. Syempre, kahit pa hindi ka kasama sa digmaan, maano ka talaga, maaapektuhan ka kung taga roon ka. Urges speedy delivery of aid in the enclave. Trucks enter Gaza for the second day today as Israel announces pauses in hostilities. Grabe, yung mga tao. So gusto ni Donald Trump, mga sangkay, ng mas maaga pa pong ceasefire. Siyempre, depende yan sa Israel. Kung ano po yung kanilang magiging tugon dito. Grabe, tingnan nyo mga sangkay, oh. Yan ang naidudulot ng digmaan. Kaya huwag po tayong maghiling o huwag po natin pangarapin. May mga nakikita po ako, mga sangkay, na nasabi pa po, ang tagal naman ng gera. No, huwag po natin pangarapin yan. Tingnan nyo yung sitwasyon nila, mga sangkay. President Trump says that he's reducing the 50-day deadline he gave Russian President Vladimir Putin. Okay, yan na po nga po, mga sangkay. Ayon po sa report, si Trump ay nagsalita na regarding po sa digmaan ng Ukraine at Russia. Kasi ngayon, ang Russia patuloy po sa pag-atake, mga sangkay, sa iba't ibang lugar ng Ukraine. Talagang may momentum at ayaw pong tumigil. Ngayon, ayon po sa report, itong si Trump ay hindi na po nagugustuhan ang aksyon ni Putin. Kung kaya't mas pinaiksi po niya yung deadline. Now, the question is, kung sakasakali hindi pa rin ni Putin susundin itong deadline na ipinataw po ni Donald Trump, ano ang next? Luluso ba ang mga sundalo ng Amerika going to Russia?
may magaganap na digmaan mga sangkay sa pagitan po ng mga malalaking bansa. Reach a peace deal with Ukraine or face massive secondary tariffs. He did not provide a new deadline or clarify whether additional sanctions were being prepared. Grabe, mainit to mga sangkay kasi bagamat sila ay magkaibigan pero sa realidad ang dalawang bansang ito ay nagpapataasan po talaga. U.S. President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer are meeting in Turnberry, Scotland, with Trump on a semi-state visit to the country. They are expected to discuss refining the trade deal signed between the U.S. and UK. So ganyan po kabisi ang presidente ng Amerika mga sangkay sa pakikipag-usap sa world leaders. Minsan nga mga sangkay, napag-iisipan po itong si Donald Trump na baka ito na daw po yung Antichrist kasi wala po siyang ibang ginawa kundi pagbatiin yung maraming mga bansa na nagkakaaway. Mixed reactions to the U.S.-EU deal finalized on Sunday. Russia and several European leaders term it Europe's sellout to America. EU negotiators say it's better than a trade war with the U.S. Ito, isa sa mabigat din problema ngayon mga sangkay dito sa ating mundo, especially dito sa ating rehiyon, dito sa Asia, ay itong digmaan ng Thailand and Cambodia. Ngayon, ang tanong dito mga sangkay, magkakaroon na ba ng ceasefire deal? Kasi si President Trump talagang tumawag ng mga sangkay sa both countries or both leaders sa mga bansang ito. Mr. Phumtham Vijayachai have expressed their positions and willingness to immediate. Ano sila mga sangkay ng interest sa willingness na matapos tayo po itong digmaan ng dalawang bansa. Ceasefire. Excellencies, ladies and gentlemen, O ayan, nagkamayan na mga sangkay. So ano ba? Tapos na ba ang digmaan ng Thailand at Cambodia? Thailand and Cambodia reach an understanding for a full and unconditional ceasefire starting midnight local time. Talks held in Malaysia. Over 300,000 Sa Malaysia ginanap mga sangkay. people displaced on both sides due to the conflict. At least 4 killed. Ito naman. Sa China po ito ha. Kasi may mga nagsasabi mga sangkay, kala nila sa Pilipinas lamang po nangyayari yung mga pagbaha. Ito ha, tingnan nyo po sa China. Guys, ang China ay pinaka-advanced at modernong bansa. But look at that mga sangkay. Ganyan po kalala sa kanila. Ito ha, latest update po ito. Doon ito sa China. Naglilitawan po yung mga sasakyan. Grabe mga sangkay yung tubig. O, diba? At least 4 killed as heavy rains caused landslide and massive Grabe. flooding in Beijing and Tingnan nyo mga sangkay, sa Beijing din po pala ito, ayan, North China. So, wala na pong sinasanto ngayon yung climate change. Kahit saan, mga sangkay, talagang nagaganap po. surrounding areas. Over 4,000 people have been evacuated. Authorities Grabe, ang lala, warn oh. of more intense Ito tubig, ito ba ito, mga sangkay, na puno na po ng tubig. rains and heightened disaster My risks goodness. in the coming days. Grabe. Tapos sasabihin nyo, mga sangkay, ang pinakamalalang baha dito lang sa Pilipinas? No. Ang China ay may mga modernong mga flood control pero talagang hindi kinakaya, mga sangkay. Pero kung marami rin po tayong flood control sa Pilipinas, kahit papano, hindi po tayo mapupuruhan mga sangkay ng mga pagbaha, di ba? Grabe, oh. Yan po yung climate change, eh. Malala na po talaga. Isipin nyo yan, oh. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Ito po yung sitwasyon ngayon ng ating mundo. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.